po kasi po, ang asawa ko po, nagsisilos din lang po ako kung may kasama po siya. Oh, yung asawa mo nagsiselos ka pag may kasama siya. Sino kasama niya? Ha? Sinasabi niya sa akin yung nililigawan niya pa po, buhay pa po siya. Tapos sabi niya, Ilang taon yung sinasamahan ng asawa mo na? ano po, matanda natin po. Ay matanda, ba't ka magsiselos eh kung matanda na, mas bata ikaw? Gaano ba kasakit bilang isang babae na makita mo yung asawa mo na may babae siya? Nasasaktan po mabuti. Babawal namin sa Lakas po. matanda na siya, kailangan na niyang Abulos ata. Ano po mga kabayan, sa mapagpalang araw. Sa Motovlog TV po ang inyong lingkod. So ngayon, nandito po ang Team Daddy Frankie doon sa viral po na pinalabas ng Daddy Frankie sa dalawang mag-asawa. At tatlo pala, dalawang asawa niya na babae, isang bubong. Yun, napakapalad, no? Napakagandang istorya na tunghayan po kay Daddy Frankie. Subaybayan po natin kay Daddy Frankie at ipapalabas din po pala ito sa Jessica So. Ayan po. Masama natin ang buong team, Boss Tax, Kuya Chano, kay G27 TV, Kuya Reski, Kuya JC, at Boss JB Vlog at Aling Rochelle. At syempre nandyan si Daddy Frankie, naka-orange po at nakadilaw na sombrero. Orange na sombrero. Mga babayan, matutunghayan po natin ngayon sa nanay, yung sasasawa niya. Pinapunta kami ni ano dito? Jessica. yung kahapon. Opo. So mamaya interviewin po si Daddy Frankie. Interviewin po si Daddy Frankie ng Jessica So kasama dyan. Ang dalawang asawa sa isang bubong. Mas tatay. Ayun si tatay. Ayun nakaputi. Doon siya. So mapapanood natin ito kay Daddy Frankie. Exciting ito mga bayan. So mamaya nilalagay ko dyan yung short clip video sa baba. Kasi po, ang asawa ko po, nagsisilos din lang po ako kung may kasama po siya. Oh, yung asawa mo nagsiselos ka pag may kasama siya. Sino kasama niya? Ha? Sinasabi niya sa akin yung nililigawan niya pa po, buhay pa po siya. Tapos sabi niya, Ilang taon yung sinasamahan ng asawa mo na? ano po, matanda natin po. Ay matanda, ba't ka magsiselos eh kung matanda na, mas bata ikaw? Sabi ko sa kanya, mag-ano po siya ng mga anak, pag-ararin niya mabuti kasi pasada lang po siya, mahina po ang pasada. Ilang taon ba yung asawa mo na? Ano po, 46 po, Ikaw po, ilang taon? 37 po. Eh, tapos yung sinasamahan niyang babae, ilang taon? Hindi ko alam po kasi hindi ko po, pinapunta niya po dito lang po, yung ano niya po, nagtatrabaho silang dalawa, tira-tira lang po lang ala yung binibigay sa amin. So ibig mong sabihin, katrabaho niya yung sinasamahan niyang babae? Opo. Anong ginawa mo? Anong sinabi mo sa asawa mo? Ano po, sabi ko, bakit mo ginagawa yun sa asawa na kita? Sabi niya, pinakasalan na kita, sabi niya. Oh, Huwag ka nagsisilos, sabi niya po. So ibig sabihin ng asawa mo, pag pinakasalan na, hindi na dapat magselos. Opo. Pero nakakaramdam ka pa rin ng selos. Opo. Bakit ka nagsiselos? Siyempre asawa ko po kasi may nasasagtad din po. Bakit? Na may proof ka ba na yung asawa mo may karelasyon na iba? Ano po, nakikita ko lang po, binibiro-biro nila po ako. At dinadaan nila sa biro. Pero naramdaman mo may totoo. Ano po, nakikita ko po may ano po siya. Sinasabi niya, sabi niya buhay pa yung ano ko, nililigawan ko, sabi niya po. Baka naman gino-joke ka lang. Tapos gusto ko po magpag-aral ko mga anak ko po kasi po wala po ako pinag-alaran po din. Grade 5 na po ako. Grade 5 ka lang. Gusto ko mag-aral yung anak ko, hindi ko po makapag-aral. Bakit? Eh may trabaho naman yung asawa mo po. Tricycle lang po ang asawa. Sa tricycle. Baka yung na-i-vlog namin nakaraan. Yung bahay namin po, hindi po napaayos po. Yung kusina namin sira-sira po. Saan ba bahay nyo? Sa likod. Gusto mo daw dyan? Sige na. May, gusto mo daw. Ba't natin kainin niya? Ang galing na. Ha? Ang galing. Ang galing. Wala ka na.
Totoong buhay pala. Kala ko joke lang. Kaya nga eh. Opo yun, sira-sira talaga. Sira-sira talaga ang bahay nyo. Yung kusina namin po, sira-sira po, wala pa paayos. Wala pa paayos. Pero yung sira-sira na yung sira-sira na nga yung bahay nyo, tapos hindi pa makaaral yung Mga anak ko, anak mo, yung po, mabababae gusto pa niya yung, po mag-aral yung anak ko, hindi po pa mag-aral. tapos nabababae pa yung asawa mo. Ha? Na yun, hindi na po. Dahil sinabi ko sa kanya, huwag niya gayahin si tatay ko, nababayan si tatay ko. Babaero yung tatay mo. Kaya sana wag gayahin ng asawa mo. May sala talaga dito si tatay, no? Mana-mana talaga, no? Anong payo mo sa mga lalaking babaero? Na hindi naman babae. Sana po huwag gayahin, huwag nagayahin mga ibang tao po, yung mga nakikita nila. Gaano ba kasakit bilang isang babae na makita mo yung asawa mo na may babae siya? Nasasaktan po mabuti, para kang ano po. Pwede ba explain mo sa amin kung gaano kahirap yun? Anong nararamdaman ng babae? Mahirap pong tanggapin po din. Masakit po sa kalooban po. So anong ginawa ng asawa mo para nawala yung galit mo? Ano po, nilalambing niya po ako. Tuwing gabi po nilalambing niya ako, nilulukuan niya po ako ng pagkain. Tuwing gabi pinagluluto ka niya. So tuwing lulutuan ka niya, lumambot na rin ang puso mo. Mabait naman po yung asawa ko, hindi niya po ako sinasaktan po. Kaso lang po, Babaero. babayro po may. Patay tayo dyan, mabait naman kaso babaero. Anong luto niya ang nagustuhan mo para nawala yung galit mo? Kulay po Anong gulay? at bet. Pakbet. Ngayon, alam ko na, pag-aaralan ko maigi magluto ng pakbet. Masarap ba magluto yung asawa mo? Opo. Wow. Masarap magmahal. Hindi Yun. hindi niya ako sinasaktan. Malaki naman po mga anak ko. Hindi ako sinasaktan. Hindi kaya Opo, sinasaktan. kahit ang hirap ang buhay po. Oh. Yun ang kagandahan, no? Okay, sige, mag-pray ka lang ate, ha? Yun po mga babayan, ito po si Daddy Frankie. So ngayon po ang schedule niya para interview sa Jessica Soho. For the first time, mapipicture po ang Daddy Frankie official sa Jessica Soho sa GMA 7. So yun po, mapapanood po natin ang interview kay Daddy Frankie dito sa bahay na kung saan meron pong dalawang asawa. Natampok kay Daddy Frankie at ngayon na-feature ng Jessica Soho dahil maraming naantig sa kwento ng buhay nila. No? Maraming natuwa, maraming namangha, maraming na bigla, no? At nakapulutan ng aral itong video ito, istoryang ito, no? So, tungayan po natin kay Daddy Frankie mga kababayan. So, abangan po natin ang kabuang video nito sa Jessica Soho report, no? So, for the first time, Daddy Frankie ang feature. So, talagang si Daddy Frankie sikat na mga kababayan. So, hindi naman natin makipagkaila dahil si Daddy Frankie po ay maraming natutulungan at maraming na bibigyan ng pagbabagong buhay tulad nila Ate Maricel, Ate Lisa, Ate Nancy at marami pang iba natutulungan ng Daddy Frankie. Kaya mga babayan, no? Umpisa na yung ano nila, no? Daddy Frankie talaga sikat na sikat, no? Hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa sa ating mga babayang FW. Yes. Okay lang. Bihira ka nga, dumikit ka sa camera, hindi doon maglilihis ang mata. Ay, mag-i-interview sa akin, doon nakasama sa camera. Okay. Kuya, pasok ba? Behind ano lang po yan, bakit na camera lang. Okay. Sige po. Sir, start ka na. So, ID ka sa
Format ba to? Yata. Lago. Start na? Ayun mga kababayan, mga kabarangay, ako nga po pala si Frankie Bogarin, pero as of now, charity vlogger, mas kilala bilang tawag na Daddy Frankie. Inilapit lang din ng isa nating kapwa content creator. Bali, nag-message sa akin ng isang charity vlogger din na ikwento nila yung buhay nila nanay. Actually, nung una, ang inilalapit lang sa akin is yung kahirapan ng buhay. Dahil may bagyo po, binaha sila rito. Hanggang sa nung in-interview ko sila tatay at si nanay, naikwento nila sa akin yung totoong buhay nila na sa loob ng isang bahay, dalawa pala yung asawa ni tatay. At doon ko nalaman kung gaano karami yung kanyang mga anak. Ganun lang po. Yes po. Sila na rin ang nagkwento mismo. Anong, di ba, siyempre di mo na-expect na ganito yung nilalaman mo kapag interview. Ano yung reaction mo? Parang naging kwela yung usapan namin kasi sa part ko kasi talagang first time kong maka-encounter ng ganoong kwento. Kasi although may nakikita tayo na ganun pero nagkakaroon ng asawa pero hindi sila magkasama. Pero sa kwento ng buhay ni tatay talagang andyan yung, hindi ko alam kung sasabihin kong maging proud ako, pero hindi dapat pamarisan. Pero napabilib ako kay tatay kasi sa dami ng anak niya, na-manage niya. At napagsama niya sa isang bubong yung dalawang nanay, dalawa niyang asawa. So, nung in-upload yung kagad, or days apart na? Opo, mga ilang araw pa syempre inayos pa ng aking mga editor, cameraman. Tapos nung na-upload nyo, paano po yung naging reaction nyo? Ano yung mga sinabi nila sa nagbabasa ako sa comment section, yung iba natuwa pero mas marami yung mas marami yung nagsasabi na parang sabi nila na hindi maganda yung ginawa ni tatay, kawawa yung unang asawa. May mga nagsasabi rin na, Daddy Frankie, parang may mas deserving pang tulungan. Okay. Pero syempre, para sa akin, hindi ko naman kasi sinadya at hindi ko alam na ganun yung kwentong mapupuntahan namin. Ang purpose lang ni Daddy Frankie is tumulong sa kanila. Dahil nga po baha. Unang-una wala naman kami pinipiling tulungan basta nangangailangan ng tulong. Nagkataon lang na yung kwento na yon, kwento ng buhay ni tatay, ay nasa kanila. So, siyempre, di ba, kapag kailangan nag-interact ka sa mga sumusubaybay sa mga vlogs. Sa akin kasi hindi ko na sinasagot kasi sagutin ko man yun. Hindi ko buhay ito eh. Kumbaga nangyari na kay tatay nanay. Walang rason para sagutin ko pa sila. Hindi ko na lang pinapansin yung comment section. Pero kayo po yung association po nila opinion nyo. Sa ngayon kasi syempre matatanda na sila. Di ba? Ang opinion ng karamihan kasi hindi sila sang-ayon sa ginawa ni tatay. Hindi sila sang-ayon sa ginawa ni tatay. Pero sa akin, sa edad nila, ano't ano man ang sasabihin ko, tapos na eh. Sabi nga ni tatay, parang magkakapatid na sila as of now. Kasi matatanda na sila. So ang ipinayo ko na lang kay nanay, kay tatay, alagaan na lang nila yung health nila para mas mabantayan pa nila yung kanilang mga anak, mga apo. Yun na. Ano po yung sa mga nagko-comment naman na hindi maganda, maaaring may point din sila dahil gaya na aking sinabi,
pangit nga po. Hindi nga po pwedeng sabihin na magandang ehemplo pamarisan. Pangit. Pero wala talagang nangyari na. So, ipag-pray na lang natin sila nanay, tatay, pati sa mga pamilya nila na maging maayos ang lahat. Pero hindi ko po sinasabing gayahin, tularan. Dahil hindi po talaga maganda. Okay na po sa interview questions. Kung makabubulis po itagdag, dahil hindi ko po na itanong sa inyo. Gusto ko sabihin. Wala naman na siguro. Okay na. Sa inyo, okay na po. Okay na. Roll tayo. Okay na, thank you. Oh, thank you, thank you. Thank you, ma'am. Pangalan niyo ulit, ma'am? Dana po. Dana. Salamat, sir. Oh, sige po.